and welcome to episode 1. I'm Mel. And I'm Faye. And as you can see, we have a guest today. So, hayaan ko siyang ipakilala ang kanyang sarili. But, short introduction. So, we have known her from Tumblr. And, ayun, medyo na-amaze kami kasi usually, kaming mga girlies, we know yung mga industries ng isa't isa. Tapos parang, oh wow, parang medyo kakaiba to ah. That's why we invited her to the pod today. So, I'll give you the floor, Cami. So hello guys. I'm Camille or Cami for short. I'm working sa engineering industry, particularly civil engineer sa construction side. And I've been working in the field for almost 5 years na. Have my graduated long ago pa tapos took my board exam. So yeah, I've been practicing engineering ever since. Oh, wow. So, Oh. 5 years ka na sa current company, but before that, Hindi ate, nag-work ka din? actually, I had 4 jobs na actually. Okay. So, pero sa industry, magpa 5 years na ako nagwo-work. Parang sa work experiences ko, iba-ibang roles na yung na-try ko. Kasi sa civil engineer naman, hindi naman siya isang particular na kunwari, design lang or construction lang. Meron pa ibang outlet na pwede mong i-practice para depende sa gusto mong niche na ano. Ayun. So currently, ang position ko sa current company ko is real estate kasi kami. So mga Okay. subdivision. Hindi naman position ko DPWH is, contractor to. hindi. Hindi. Asking the real questions. Pero actually, backstory lang. Nag-try ako na mag-apply. Oo. Pero buti na lang hindi ako nakuha. Kasi, I Bakit think buti na lang? sobrang coveted. Oo, tsaka ang daming coveted na gustong yun yung posisyon dahil, you know. yes, kasi parang gusto ko lang mag-try nun, pero ayoko talaga mag-government, to be honest. Parang nakakita lang ako na may available position that time. Tapos, sige, pasa lang, kasi that time wala pa akong work. Pero, nung nalaman yung college best friend ko, nalaman niya na nag-apply ako, sabi niya, wag na. Wow. Kung ayaw mo masira yung buhay mo. Wag na. Kasi Wait lang. background lang yung... May tanong ako. Kasi nagugulan ako Yes. dyan sa mga engineer. Wala akong super na idea. 'Di ba civil engineer ka? Anong difference niya sa mga ibang engineer? Like may mechanical, may electrical, Mechanical. Oo. Ayun, ang distinction lang naman, tama naman yung stigma na pag civil, syempre sa construction, mostly Okay. doon. Pero bukod sa construction, meron pa kasi 4, which is yung geotechnical sa lupa. Iba din kasi Okay. yun. Water, kung yung mga marine na Si water, Tere. Manilad, yes, mga civil, Okay. yan, civil engineer din. Sa Tumblr din siya, di ba? Tama. Yes, oo. Yes, tama. Nakikita ko siya. Sa transportation, civil engineer din doon. Tapos, So, marami pala. construction. Yes, Oo. maraming branches talagang pwede puntahan. Depende na lang sa'yo kung ano yung gusto mong pathway. Mm-mm. Itong path mo na sa- to, ay sorry, sige go. Hindi, okay lang ate. Ayun, itong path mo, ikaw talaga yung namili or may nag-inspire ba sa'yo na piliin siya? To be honest, after ko ng college, ang plan ko sana is ang pathway ko dapat is geotechnical engineering. Kasi yun yung favorite subject ko nung college. Ito Pero yung sa kasi- lupa. Yes, sa lupa siya. So, mga testing, kung bago mag-construction, lalo na yung mga high-rise na buildings, sila yung nag-assess. Kaso kasi, medyo mahirap maghanap ng work na related sa field na yon. Kung meron man, sa province talaga. Kasi wala naman sa city dahil nandun yung mga lupa eh. Wala Wait na lang. lupa sa city. Testing ng ano? Kasi Testing ng ano patag sa na, lupa? ganon? Ano ate? Patag Sorry. na. Gosh, wala akong idea. Like, wala kami alam. Kasi testing ng ano sa lupa? Like, anong ito-test sa lupa? Kung Kasi, patag at flat ba, ganon? Bago kasi mag-construct, syempre, di ba, yung foundation. Chine-check muna yon kung
feasible ba siyang tayuan ng ganun ka-taas na building. So, Okay. pag clay, halimbawa clay, klase ng lupa. Pag nakitang clay, hindi siya pwedeng tayuan. Kasi, Yan yung over nagkakot time, ng sinkhole. Yes, yan. Ang galing. Oo. Oo. Sila yung Kailangan tagaan. pala talaga sila sa life, no? Kasi disaster kung hindi. So, ayun. Dapat Yun ang bata. ano. Oo. Yun sana yung gusto kong pathway. Tapos, ang plan ko dapat after board sana, mag-aaral ako ng masters agad. Na gusto ko kasi mag-masters in geotechnical. Kaso, syempre, hindi naman madali ang buhay at mahal ang tuition Oo. din. So, nag-proceed na lang muna ako ng work. Ang kinuha kong work is nasa pathway ng construction kasi syempre yun yung most available. Tsaka para na din ma-upskill ko yung ko pinag-aralan ko. Paano, I mean, bago ka mapunta dyan sa career na yan and everything, gusto mo ba talaga siya since bata ka? Or meron ka lang nakita? Or something, na-encounter, ganun? Like, yan ba yung first dream job mo? Ganun? Alam mo, Ay, ate, actually, iniisip ko yan kanina na itatanong niyo siya sa akin. Pangarap ko talaga. Kasi ang sagot ay hindi. Oh! Kailangan ko. Hindi. Ang sagot ay hindi. Pero kasi, meron akong reason. Pero yung reason ko kasi hindi siya yung typical na parang yung inspiring or nakakaawa. Ang reason ko, bakit ako nag-engineer. Pa-MMK ba to? Pangarap ko to para maano ko ang buhay. Hindi ako ganun kasi. Ayan, no. Ang reason ko kaya ako nag-engineer kasi gusto ko mapatunayan na matalino ako. Oh. Yun ang ano ko. may pride naman pala si Te. Uy, valid yan kasi may mga ganyan akong kaklase. Parang, uy, mag-engineering ka para alam nilang matalino ko sa math. Ganon. Ganun? Ayun, yan yung nakakatawa kasi nung high school ako, hindi ko favorite subject ang math. Ayun din, tatanong ko sa'yo, kailangan ba magaling sa math? Hindi ako magaling sa math. Parang kailangan, Te. Parang duda ako doon na pwede kahit di magaling sa mata. Kasi ako, aminin ko, hindi ako yung math wizard na yung mga nilalaban dati nung high school. Kailangan mo lang talaga is disiplina para aralin yung mga lesson. Yun lang talaga. Kailangan mo lang mag-aral. Ayaw lang Constant siguro aral ng lang brain talaga. ko. Kasi ayaw niya ng math. Oo, kasi parang ang komplikado masyado ng math, Oo. let alone engineering, diba? Feeling ko may, sige, go. Dami kong tanong. Parang, Wait, ang stigma kasi sa engineering nga, dapat magaling ka sa math, dapat the best ka dito, sa ganyan. Pero kasi, sa umpisa lang yung math, pag dumating ka sa mga major subjects like design, na parang basic arithmetic na lang yun, ang kailangan mong i-master is yung conceptualization, tsaka yung mga theoretical. Yes, pero kung titignan mo yung math, sobrang simple kasi makaka nag-arithmetic. As in basic algebra, ganun lang. Baka yung simple sa kanya, hindi simple sa atin, Faye. Wag na natin ipilit, I guess. Hindi. yung mga kilay na, Parang hindi. yung physics nyo, ang hirap-hirap eh. Bakit ganun? Wait lang Reklamo. na, sorry. No. Ayan, okay Ayan. na. Hindi, Talaga ba? promise. Maayos. Tapos yung calculus nyo pa, hindi ko naintindihan. Yan ayoko subject noon, calculus. Kasi hindi din ako the best plan. Pero yun nga, after, nung nalagpasan ko na siya, tapos nagpunta na ako sa mga major subjects, yung mga theoretical na engineering, parang napaisip ko, wala, parang nag-addition lang. Kailangan mo lang talaga siyang intindihin. So, would you say na yung life mo, yung college life mo, hindi ka masyadong nahirapan? Like, Oo, okay hindi lang to, nahirapan easy ako. lang to. Yan. Nahirapan ako, oo. Kasi, syempre, although sinasabi ko na pagdating sa major subject, madali yung math, ang pagpapahirap doon talaga sa'yo yung mga theoretical. Kasi maraming parang halimbawa, sa structure, halimbawa sa isang floor, tatayo ka na isang floor, marami ka kasi consider na factor. Yung hangin, yung bigat, yung mga yung mga poste, yun kasi yung mga kailangan mong aralin mabuti. Okay. Na naka-base yun sa mga codes.
Yun yung nagpapahirap sa kanya. Tingnan Yung yung tsura mga namin ni Faye. consideration ng material kasama. Yes. Mas lang kasi alam namin. Kaya eh. Ano ate, yung sa work ko ngayon, ano kasi ako, quantity Girl math surveyor eh. ako. So, nag-estimate. Wait, anong ginagawa ng surveyor? Yung Quantity surveyor, yun yung pumunta nag-estimate. sa site, nag-estimate ng laki ng lupa, ganyan. Lahat. In-estimate na Lahat? lahat. Yes. Oh. So, halimbawa, nagawa na ni architect or ni engineer yung plano, bibigay sa amin. Okay. Kami yung mag-estimate. Kung ilang yung Ilang material. materials, labor, kami Okay. yun. Kasi Like, kung ilang sako ng ganito yung nagtatansya. gagamitin. Diba Ganon. kina-compute din yun? Oo. Compute din. Okay. So, ayun, Yung parang brain pag na- nakita nyo yung Tama na to kami. pag nakita yung trabaho ko, makikita nyo, ginagawa ko lang sa Excel, equal 1 plus 1, gano'n. Pero parang hindi pa rin. Parang hindi pa Parang ang rin. labanan talaga, ang labanan talaga dun sa, Oh, ano ate, ang labanan talaga ay ang labanan talaga dito sa current position ko is yung visualization mo nung ginagawa. Yun. Wait, okay. Speaking Siyempre, of- kasi, pero, Speaking of laban-laban, I'm wondering kasi male-dominated yung field, no? So, meron bang competition like among gender or wala naman since nakapasok na ako dito, okay na parang I don't have to prove myself, yung mga ganun-ganun ba? nung nag-start ako sa career ko, yes, na-experience ko siya. Yung may mga sexist talaga ng mga tao na hindi naman siya may iwasan. Lahat ng field may ganun. Mm-mm. Meron ako dati. First job ko kasi is site engineer. Okay. So ako yung nababantay sa site. So ako yung ang handle ko is yung mga manpower, tapos tinignan ko kung tama yung gawa nila. So medyo scary siya yung first time ko since fresh grad, wala pa akong experience sa field. Tapos hahawak agad ako ng mga labor na puro lalaki pa. Correct. So hindi talaga maiiwasan nun na parang minsan yung mga, alam mo yun, yung mga, di ko na, ayoko i-degrade, pero kasi yung mga workers, minsan yung parang nagko-comment na mga compliment, pero alam mo, backhanded yung mga Backhanded. compliment nila. Or very sexist talaga, ganun. So, paano mo yung Na-experience deal? ko siya. Parang, I need to, parang kailangan kong maging firm yung personality ko, yung nasa site ako. Hindi kasi pwede yung, kasi syempre babae na nga ako, parang hindi, iba na yung tingin sa akin compared sa lalaki. So kailangan yung personality ko is mag-shift talaga na as in strong. Hindi ako pwede yung konting ano lang, iiyak na or anting aperte. Hindi pwedeng gano'n, lalo na sa engineering talaga. Kasi Hindi ako pwede siya. kung hindi ganun yung personality mo, mahihirapan ka talagang mag-keep up sa ano. Which is, hindi naman siya entirely bad kasi syempre nasa-shape ka as a person. Pero, ayun lang, medyo harsh reality lang talaga siya sa mga babae. Kasi pag lalaki, hindi naman nila kailangan gawin ito eh. Correct. Hindi nila kailangan Totoo. magpatatag ng sobra. But Kasi ang tingin sa kanila, how were sure you na able sila to agad. how were you able to put your foot down na parang over time nakilala ka na nila na ako to parang I'm the one who called the shots. Paano mo siya ginawa? So, ayun, example ko nga yung first experience ko as a site engineer. Kasi, feeling ko talaga yun sa site ako, parang dun talaga ako na-mold kung ano yung attitude ko ngayon sa work ko, sa career ko. Dati kasi syempre bago ako nun, may time na kausap ko yung foreman, yung nag-lead sa mga laborer. Meron siyang ina-ask sa akin, tapos Tagalog kasi. yung nag-ask siya ng materials na Tagalog, hindi ko memorize. Parang familiar ako sa English tsaka Tagalog, pero hindi yung sobrang lalim. Tapos, nung tinanong ko kung, sorry, ano po ulit yun? Kung ano po yung, bisagra yung word. Okay. Bisagra. Funny kasi nung bisagra na word. Oo, hindi ko alam nun that time. Okay. Matanda na Tinawanan to? niya ako. Tinawanan Matanda niya na ba ako. siya?
Tinawanan niya kaya. ako. Grabe naman Oo. siya. As in, tas yung ano kasi, buti sana kung kami dalawa lang yun nandun. Ay, nandun yung ibang workers. So, parang napahiya talaga ako. So, parang nag-decide ako na, ay, hindi pwedeng ganito yung tingin nila sa akin kasi kung titignan naman yung hierarchy, ako talaga yung dapat boss. Correct. Hindi pwede ako yung mamanduhan nila. Mhm. So, ayun, parang over time, mas naging inaral ko talaga yung mga terms, Tagalog. mga terminology na Tagalog. Inaral ko yung Tagalog. Tapos, kapag may nakikita akong mali, talagang pagsasabihan ko. Kasi, parang kasi yung ano nila sa akin, tingin nila sa akin nun, since fresh grad, babae, parang, Oo. ay, hindi niya tayo kayang pagalitan, hayaan lang natin siya. Mhm. Hindi ako papayag na gano'n ang tingin sa akin. Tama. Kaya yun, Dapat habang tumagal ano, naman, habang Ako. tumatagal naman, na-earn ko yung respect naman nila. In fairness naman sa akin. Na-earn ko naman yung respect na hinahanap ko. Oo, dapat lang. Parang ang hirap kasi pag ang daming nauna sa'yo, tas puro lalaki sila. Yes, Ngayon ba actually. marami ng babae sa field nyo or sa company nyo? Marami naman na talaga ate, pero mga bago-bago pa ako sa career ko, mostly ng mga companies ko nun is puro lalaki. Bira yung mga babae talaga. Ayun. Oo. So, Kasi doon may sa kakwento din pala ako. Oh, sige, go. Yun nga sa first job ko sa site. Nagkaroon ako ng time doon na nabantaan ako ng parang yung nag-handle sa mga manpower. Parang yung siya yung nagpapasweldo. Kalimutan ko. Anong Ano banta? babantaan? Kasi, nung yung construction kasi, patapos na siya. Okay. Mid-rise condo yun sa poblasyon. Sa poblasyon Okay. yun eh. Sa Pobla, char. Ngayon, sa construction kasi, kapag matatapos na yung project, minsan nagpapasok ng mga housekeeping. So, puro babae. Dumating kasi yung time na napagalitan ko yung grupo ng mga babae kasi ang pasok 7 a.m., papasok ka 9:30. Sobra naman yung 2 Grabe. hours. Oo. 2 Diba? hours Oh my and 30 God. minutes. Oo. Oo, nainis ako noon kasi late na nga, nung time na yon parang turnover siya. So may pupuntang bisita para mag-check nung mga Siyempre gusto units. mo malinis. Oo, gusto ko talaga palinis, maayos bago dumating yung mag-inspect. Pero yun nga late. Kasi ako, sabi ko, bakit pa kayo pumasok? Ginano. Sabi ko, saan hindi na kayo pumasok? 9:30 kayo papasok dito. Hindi yun lang naman yung ano ko sa kanila, pero hindi naman siya yung sobrang in a condescending way ng pagkakasabi. Kasi parang ini-imply ko lang na sana respetuhin nyo kasi yung iba pumasok ng maaga tapos kayo ganitong oras papasok. True. Aba, nung kinagabihan ng weekend yun eh, tanda ako na sa apartment na ako. Tumawag sa akin yung parang boss nila, yung nag-handle. Parang siyang, sinagot ko yung call kasi akala ko, sa site. Tumawag sa akin, yung bungad sa akin, sabi niya, bakit ko daw inaano yung isang girl? May isa kasing girl na kasama. Ba't ko daw pinapagalitan ng gano'n? Parang kilalanin ko daw kung sino siya. Sino ba siya? Binabanta niya, parang sabi niya, parang bago lang daw kasi ako sa industry, kaya wag daw ako mag-attitude ng ganyan. So ako nun, syempre, first time ko naka-encounter, talagang nanginig talaga ako. Tapos, hindi ko pinarinig sa kanya, pero umiiyak na ako. Tumutulo na yung luho ako noon kasi, ang scary. Kasi, parang binabantaan niya ako na parang, wag na daw akong pumasok ng work. Wag na akong pumasok ng work. Tapos after noon, di nag-end call. Doon sa first job ko kasi, meron akong friend doon. College friend ko siya. Siya yung nagpasok sa akin. Tinawagan ko siya agad. Kinuwento ko ngayon nangyari. Tapos, yun, nagalit yung friend ko kasi ano daw ba yung karapatan nun? Hindi naman daw siya yung nag-hire sa akin. Tsaka tama ka naman doon. Tama ka naman na pagalitan sila. I mean, hindi ka naman magsasabi ng wala lang eh. Ayun. Correct.
ayun, pumasok pa rin naman ako. Although, very careful ako nung following days na yun. Kasi nga, parang ayokong umipot ng project site na wala akong kasama that time. Kasi, mahirap na. Given, So, given, malaman ko kaya Kailangan pinoprotektahan. kasi capitability. O diba, sumisis ano daw? capitability. Sabi ko na May eh. politika. May politika. Oo. Kasi lahat pinagalitan mo, tapos yung isa lang yung pinoprotektan. Ano yun? Capitability pala niya. Na hindi Wait. namin alam that time. May question ako. So, given that mga attitude na na-encounter mo, ano yung mga things na ginagawa mo na tingin mo, things that you do differently than other, like, engineers also in the field? So, say for example, yung mga lalaki kasi ganito yung approach na, tas since ako babae, ito yung approach ko. May mga ganun ba or wala naman? Siguro depende pa rin sa person. Kasi kung ako, bawa ganyan yung situation sa project site. Sa umpisa kasi malumanay talaga ako kausap. Siyempre, hindi man pwede yung mabubunga nga kaagad, lalo na inis sa'yo yung taong pinagkasabihan mo. Kausapin mo muna ng maayos, tapos pag umalma pa rin, parang sasabihin niya. Lalo na sa industry namin, mahilig yung mga workers, since sila nga yung gumagawa ng trabaho, mahilig sila sa thinking na hindi mo naman alam yung ginagawa namin dahil hindi ikaw yung gumagawa. Kami yung nag-labor hindi naman ikaw yung nagsusupervise ka lang. Oo. So pag ganun, malumanay mo muna kausapin. Sige, ganito, ganyan. Ano bang kailangan, ano bang dapat, ano bang problema. So kung malma pa rin, anuin mo na, parang, hindi kasi pwedeng ganito eh. Hindi po pwedeng ganito kasi hindi kailangan sumunod tayo sa kung ano yun nasa plano. Hindi tayo pwedeng yung iba kasi gusto shortcut eh. Hindi kasi pwede yun sa, hindi talaga pwede siya sa Kasi engineering buhay yung dahil. Buhay yung nakasalalay. Yes. Correct. Oo, ganun. Hindi tayo pwedeng substandard. Correct. Yan ang Hindi tayo DPWH, char. Hindi tayo contractor ng DP. So, ayun, Tama. parang, nung nandun ako sa first job ko na yun, nung matatapos na yung project, kinausap ako ng isang foreman. Ako lang daw yung naka-work nila na engineer na hindi naninigaw ng mga worker. Oh, Kasi nasanay sila sa mga lalaki na naninigaw sila? ganyan. Di ko naman nila lahat, pero minsan talaga pag lalaki ka, tapos sa field, minsan sila pa yung mas high blood, laging nagbubunganga. Pero may Compared kailangan sa- patunayan, parang ganon. Oo. Oo, parang kailangan, parang gusto niyang mapasok sa mga mind ng worker na kilalanin niyo kung sino binabangga niyo. Which is wrong, hindi naman pwedeng ganon kasi hindi naman, although may hierarchy sa position, yes, pero wag mo silang i-treat na mas below sa'yo kasi hindi naman sila, saka Tama. nagtatrabaho sila. Sorry, sidebar. Napansin ko lang yung itsura namin ni Faye kanina Naman. pa kami ilang simangot na kami dito. Ano nangyayari? Pero yes, ayun, ano siya, kahit yung mga boss, yung boss ko dun sa first job ko, architecture is lalaki. Ko nang papangalanan, syempre, baka makasuhan pa. Sige. Hindi naman siya naninigaw, pero alam mo yung feeling na pinipresent pa lang ng tao yung problem, dinidismiss na agad. Ay, may question Na ako. parang hindi, Ganon. yes. Laging nag-aaway ang mga architects siya kaya mga engineer. So, ano bang Oo. ano natin dyan? Ganon ba talaga Parang sila? oo. Parang sa one more chance? Si Popoy tsaka si Yung Basha. drama, si Papa Kasha, charit. Naalala ko lang, di ba? Yes. Mas bakit ito? Agaw. It's not one more chance. Parang sinasabi ni Popoy, hindi nga kasi mas maganda nga yung, pakailamero ka, hindi ba yung architect? Yung architect, pakailamero ka. Yan tuloy, hiniwalayan siya. Tama. Ayun.
So, balik ka na sa kwento mo. Naalala ko lang naman. Um, Oh. ano ba? For me, di naman, although magkaiba talaga ng Pero lagi ba nagka-clash talaga? Or concept hindi niyo. naman? bihira, Oh. sa experience ko sa mga previous work ko, bihira ko nakakita na nagka-clash ang architect sa engineer. Kasi, magkaiba talaga naman concept si engineer at architect. Si architect, ang main concern niya is yung aesthetics talaga. Design. Mm. Oo. Design, syempre. Si engineer is yung integrity ng structure. Mm. Yun eh. Siguro, if ever man nagka-clash, yun nga, kasi kapag nako-compromise yung design ni architect, Mm-mm. tapos Nagme-make parehas sense pa silang, Oo. parehas pa silang bugnutin, Mm-mm. di talaga magka-clash. Pero in my experience naman, hindi naman, parang, normal lang kapag back and forth din sa ideas. Kailangan din kasi talaga ng teamwork sa engineer tsaka sa architect. Hindi pwedeng hindi. Kasi, importante sila parehas eh. Importante, maganda yung tingnan yung structure. Importante din na kailangan safe yung structure. Tama naman. So, ayun. Tama. Ayun, na-curious tuloy ako. Natupad ba yung pangarap ni Popoy? Yung pinatutupad niya na safe sa earthquake yung Sana, second chance! Oh my God! Oo. Totoo ba yung gusto niya mangyari? Hindi kasi ganito yung ginawa namin sa Qatar. Oo, realistic ba yun? Actually, nung napal ko yung second chance nun, sa Oo. college pa kasi ako nun, meron lang akong mga nababasa ng mga thesis talaga na Oo. about sa earthquake. Feasible naman talaga siya. Expensive lang talaga yung gusto mangyari ni Popoy. Oo. Pero mas okay ba Kasi siya? pwede lang. Kasi kay kickbackin. Long-term solution ba siya? In any Yes, case? Oo. long-term solution talaga siya. Maganda. May point naman Ayun. pala siya. Kung ginagawa na talaga siya, wala Sa Qatar, charot. Kaya lang talaga siya. Kaya lang talaga siya nag-fail sa Philippines kasi wala kang capability ang Kinukuha Philippines yung na magkaroon ng ganun. Totoo. Yun din. Tsaka kinikickback yung pamaterialis. Una-una sa lahat. Oo. Kaya, isa pa yan yung mali ni Popoy sa second chance. Binabayaan niya yung mga engineer niya na nagbabantay Makumikbak. ng site. Tinakasan siya. Ganon. Kinikbak. Yes. Ayun pala yung ng trabaho mo. Ikaw yung taga-bantay. Tama Yung ba? first Taga-estimate job ko, din first siya. job ko Yung yun. site engineer. Ah? Eh, ang kaso, pala to, ang topic na pala ay film review ng ASEC. Film review na pala. Hindi, pero yung ASEC is just realistic yun. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Yung tinatakasan. Tapos, Oo. kinukupit talaga. Nakakaloka. Nangyayari. Kaya Kasi nga, siguro yung site engineer nalagyan. Kaya siya natakasan. matik. Kasi, usually kasi ang site engineer, bukod sa nag-manage ng project site, sila din nag-order ng materials. Ay. Kaya. So talaga. Kanon. So doon nangyayari Oo. lahat ng mga lagayan. Ganon. Oo. Yan. Isipin mo pag patungan mo lang ng 5 pesos sa isang materials, tapos orderin Oo, mo. ang dami nun. Correct. Ang laki na nun, di ba? Aloka. Ngayon, ganun yung nangyari sa DP. Ganun na nangyayari sa kanya. Kaya pala sila umabot ng bilyon. Sa dami ba naman ang ipapagawa dito? Tapos ilang semento yun? Ilang mga tubo yun? O orderin mo? Kung patungan mo ng 5 piso lang. Pag accumulate. Para sa mga Chinese, no? Kasi may mga Chinese, di ba ganyan? Mga tubong lugaw. Oo. Mga racist na pala. Yes. Sorry po. Erase. Makakasin tayo dito ng mga Chinese nating Sorry po. Bago nakikinig sa ating Chinese. Oh my God, yung current company ko, Chinese. Ano nangyayari? Bago pa pa. I-ano namin to, i-blur namin yung mukha mo. Parang state witness. Papalitan namin yung boss. Papalitan namin yung boses mo ng malaki, yung mababa yung boses. Ikaw na sino alias Boyet? Alias Bebe. Alias Bebe. Oo. Yun yung whistleblower natin. Yun ang introduction mo.
oo, talaga nangyayari siya. Hindi ko alam kasi kung pwede ko machika kasi nagkaroon na ako ng isang Chika mo na company ko yan! na experience. Sige. Hindi ko na nakaanuhin. Pero, meron kasi akong company before. Nangyari naman siya. Nakapag-resign na ako doon. Para nakwento lang sa akin ng HR. Wala ka na pala dun. No? So, kwento mo na. Oo. Nangyari kasi is, yung purchasing department. So, syempre sila yung order. Ganun ang ginawa nila. Pinatungan nila yung mga materials. Materials. Nakapagpundar sila ng kondo, nakabili sila ng lupain sa probinsya. Ah. Ilang taon nilang ginagawa. Tapos hindi lang talaga nahuhuli. Umahon sila Siguro, sa ano. Ang takeaway Yes. ko dapat dito sa episode na to, mag-engineer na lang tayo. Kasi sabi niya naman, hindi naman daw mahirap yung math. Parang kaya naman calculus. daw, basic Oh, arithmetic basta lang. ano, So, baka, disiplina lang sa una. Tapos Correct. pagtapos nun, girl math na. oo, girl math na pala ha. Hindi engineer, contractor. Ay, contractor. Contractor. Pero, ang tanong ko, Oo nga. yung mga contractor ba, necessary na engineer sila or hindi naman? So, dapat, pero sa Pilipinas, hindi. Ganon? Oo, hindi. Yes. Mm-mm. Kailangan mo lang, pwedeng ikaw yung face ng company, tapos meron lang pipirma. Tara na yung lisensyado. face. Parang ikaw yung brand ambassador. Yes, ikaw yung face. Oo. Ikaw yung face, si Diskaya, tsaka, ano ba yun? Ganon? Oo nga, sila, no? eh. Oo nga, no? Ay, hindi engineer si Diskaya? Hindi. Hindi. Kaya nga meron siyang interview before na parang sabi niya, bookish lang daw ang mga engineer, ang mga foreman at workers daw talaga ang marurunong sa paggawa ng mga... Nakakaloka. Sorry naman sa 5 years kong pag-aaral. Kamukha dapat pala. Bookish ka pala eh. Bookish ka pala. Tag-boards ka pa, bookish ka pala. Oh. Ayun, meron Nakakaloka. siyang interview gano'n. Kasi hindi siya engineer. Businessman lang siya. Nakakaloka. Anyway, na-stress ako. Yun ang take-away ko. Wait, so, one last question for me. Before tayo yes. mag-wrap up ng episode today. So, from the progression of your career na ganoon, nakwento mo yung mga napagdaanan mo before na challenges and ito yung mga ginagawa mo ngayon, would you say na tingin mo settled ka na sa career mo as an engineer or do you want to explore other jobs pa? And would you say na worth it naman yung paghihirap dati kasama ng mga sexism and all, ganyan? Ko And, sa exploring wala other ako. jobs. Since sinasabi ko kanina na hindi naman to yung pangarap ko ng bata ko. Ayan. Oh. Pangarap ko talaga ng bata ko is maging writer. Yun na lang ina-expect sa akin ng family ko. Pero yun, hindi ko nga tinuloy. Kasi I found it na parang baka hobby lang siya sa akin. And hindi ko kayang mag-create ng career na based doon. So, ayun. Pero siguro sa 28 years ko, stick na ako sa engineering. Kasi nandito na ako eh. Nandun na yung progress ko. Siguro explore other field sa engineering, pwede. To be honest, ang gusto ko talagang i-pursue ngayon is more on ano na talaga eh, management. Hindi na talaga. Yun ang gusto ko kasi feeling ko naman marami na akong pinagdaanan sa career ko na kaya ko naman ng parang yun na yung next step for me. Tapos kung tatanungin din ako kung, di ba sinagot ko kanina na gusto ko talaga mag-geotechnical engineer. Feasible pa rin naman siya, pero kasi pag pumunta ako dun sa ganung pathway, mag-start ulit ako from zero. Oh. Kasi iba talaga siyang klaseng, hiwalay siya sa wala kang makukuha na learning from this field na dadalhin doon? Wala talaga, totally? Hindi naman siguro totally, pero kasi kung ko-compare yung current job ko with being a geotechnical engineer, sobrang layo talaga. Kasi yung ginagawa ko is estimate ng mismong structure.
Geotechnical kasi is lupa. Tapos, parang more on testing, ganun. Iba-iba siya, more on software sila, tapos testing, ocular, mga ganun sila. So, ayun. Pero, yun, siguro next step ko talaga is more on management role. Which is, yun ang Deserve. tinatry kong i-pursue talaga. Deserve. Good Ikaw luck. na yung maninigaw. Ikaw na yung maninigaw sa kanila. Oo, deserve mo yun. Oo, hindi. Actually, wait, natatouch ko lang yung topic na yan. Maninigaw. Yes, ang pangit talaga sa company na ganyan. May trauma ako. Tsaka, wait lang, yung wala company ko bang mga before. na labor law sa mga naninigaw? Grabe yun sa Ay, hindi ko rin alam. Pero ayun, meron ako Pero previous normal siya, company. ganun. Kaya pa- Normal siya. Oo. Yes! Oh my God, sobrang toxic sa, hindi ko na napapangalanan kasi medyo sikat yung, chat ko na lang mamaya. Yung pinanggalingan ko before yung current, engineering kami, lahat department. Meron isang boss doon, which is ang sad kasi babae pa yun. My God, almusal ng mga subordinate niya is sigaw, mura. Parang nilamon na siya ng sistema, no? Ang pangit talaga. Oh. Sobra. Ganun talaga. Ang sad lang kasi parang pumapasok ka para lang murahin. Ang pangit sa feeling. Nakakaloka. Which is, ayun din. Kaya din ako umalis dun sa previous ko dahil may trauma din talaga ako. Kahit sa group namin, though hindi naman masyado nagsisigaw yung boss ko doon. Pero, naka-experience na rin din ako ng mga boss na incompetent talaga sa work nila. Nakakit lang. Hindi ko rin alam. Nakasigaw lang ng konti. Charot. Nakasigaw lang. Hindi na alam sa sigaw. Yung iba talaga, pero ayun. Last pa pala, grateful din naman ako sa mga boss ko, lalo na yung mga babae. Kasi, nilolook up ko sila eh. Lalo na yung alam kong organic yung pagpunta nila sa current position nila. Yung kapit-kapit, ganon. Tsaka oo bakit? naman, hindi Hindi siya mawawala ang mawawala. politics hindi mawawala ang politics sa corporate. Pero, may mga babae na lumalaban na sa politika na yan. In fairness naman. Pero, ayun, nagkaroon naman ako ng mga boss na babae din. Tapos organic yung pag-ano nila sa position na yun. So, it's good kasi parang na-i-inspire ako at mas lalo ako nagiging confident na, ay, si ma'am nga, kaya niya yung ganun, ako pa kaya. Ganda naman nun. True. Oo. Yes. Last question from me. Sorry, sabi ko pala last na yung kanina. Pero last question na. Anong mga, I guess, tips or mga advice mo for younger girls na iniisip to get into the engineering field or to the engineering career? Ganyan. Siguro number one tip ko talaga is i-develop yung personality na mas maging matapang. Hindi ko naman inaano yung iba na mga softy na personality, pero kailangan kasi parang bago ka mag-start sa course na to, kahit college pa lang, kailangan matapang ka na talaga. Kasi hindi siya madaling battle. Kasi sinasabi ko na nga, lang yung math, hindi siya madaling battle kasi mentally draining siya. Tapos pagpasok mo pa ng field, puro lalaki makasalumuha mo everyday and makaka-experience ka talaga ng mga sexist na tao. So, ang number one tip ko talaga is yung i-train mo yung sarili mo maging matapang. At kailangan ma-plan sa strong person na wag kang papayag na maging pushover kasi pag talagang gano'n na ikaw yung magiging easy target lalo na pag sa field ka. Hirap na. Hindi sa dinidiscourage ko kasi marami akong kakilala din naman na ang field ay nasa project site. Pero
ayun nga, ang common denominator nilang lahat talaga is yung personality talaga. Yun talaga yung kailangan ma-hone sa'yo. True. So, ang takeaway ko, hindi dapat sa galing ng math, kundi sa galing manigaw. Ang ganda ng takeaway mo, te. Ang ganda. Ang ganda. Akala ko yung Feel ko pang na snippet dapat yun. maging contractor. Pang social Oo. media snippet yun. Habang bata Ayun pa kayo, lang. galingan nyo manigaw. Galing yung manigaw. Sa katapangan nyo. Ayun. Nasa college pa lang kayo, Talaga. galingan nyo na manigaw. Talaga, college pa lang talaga. Puro kasi lalaki yung mga kaklase ko before. As Oo in, nga, hindi yun ko din sila na-imagine ko. Ang dami yung Tapos, college pa klaseng lang, di ba? lalaki. Mm-mm. Oo, tapos nung professor ko noon, parang isang babae lang ata. Or dalawa. Sa faculty. Oh. Sa faculty, isa So, lang dun siyang pa lang babae na talagang alala ko. ramdam mo na konti lang talaga yung babae sa field nyo, no? Mm-mm. Mm. So, ayun. Parang kahit yung naging prof ko na babae nun is, ang ano ko sa kanya, observation ko talaga kay ma'am. Yung very strong personality. Mhm. Galing din siya sa field eh. Mm. Nagko-contractor siya, independent contractor. Problema na siya, Char. Very strong personality ka talaga dapat. Ayun. May questions ka pa kay Cami Faye? Wala na. None for me, thank you. Kasi kami sa tech ganito lang. Thank you. Can you see my screen? Can you hear me? Ganun lang. Yeah. As a soft girl lang, ganun. Ayun. Ay, ikain na ako Pero dito. wait, ako yung may tanong. Okay. Ikaw may tanong. Ano ba yung usual stigma sa engineering? Yung hindi common na naririnig? Ano ba? Sa akin Usual talaga yung stigma? math eh. Lagi kayo nagmamat, ganun. Oo. Yun yung iniisip ko. Parang ang hirap-hirap ng trabaho nila, ganun. Kasi nakikita ko mga engineer yung merong surveyor, yung may dalang metro, tsaka yung camera na hindi ko Ay, alam kung ano oo. kinukuhanan. Naranasan ko yan nung college. Iritang-irita ako. Ang ganun ka, Ang yung init. camera na, Oo. akala ko camera, tapos ano yung kinukuhanan nila? Yung picture. Hindi pala Parang nagsasurvey. lupa. Oo, Mm-mm. nagsasurvey. Ayun. Ayun, sa Geotech. Sa Geotech yun. Ayun. Sakop nila Sagot yun. na yung tanong ko. Inisip ko kung Ikaw, meron ano bang bang stigma. ano? I mean, ang mga nakikita ko usually lagi kasi kapag mga engineer ganyan sa field, lagi naka-boots. Ang babaw. Ang dulo na, sorry. Yun lang. Lagi na Yung Sino naka-boots? steel toe. Steel toe na oo. boots. For safety yun. Siyempre Naka-Crocs. makakabaka ka ng baka, hindi patay na yung paa mo. Passion. Oo nga naman. Pag Pero nabagsa nasan ka naman ng ano. nun? Mabigat Nabagsa siya. ka ng ano. Ng, Sa paa. Oo, natry ko na. Parang natry ko na nga makaso ng thinner eh. Oh my Yung God. thinner. Oo, tumapon sa pants ko. Shocks, sobrang sakit. Seryoso. Ang hazard din ng trabaho niyo. Kaya Ayun. parang Ayun lagi din. pala Tapos, silang yung- parang lagi pala silang buwis-buhay sa everyday Oo. work. Yes. Naranasan ko Umakyat ka sa na... crane. Ha? Diba? Yung sa sa mga crane. ganon. Yung operator. Hindi, Oo. operator lang ang pwede doon. Pero natry ko sa Alimac. Yung nakikita nyo na elevator, kapag Oo. nagko-construction ka lang. Alimac kasi Oo. tawag doon. Natry ko doon, oh my God. Hindi ko Aakyat ka? mamamataya kasi nanginginig talaga. Nanginginig. Tapos pinahangin. Tapos no. Tapos lagi ko, Nabawa. Bababa ka na. Hindi siya yung elevator na dikit sa floor ah. May awang yan, tatalon ka. Hindi ka Seryoso pwedeng ba? humakbang. Oo. Kaya para kung yung sa Divergent, Nakakaloka. si Tris, yung, May visuals pa. Nakakaloka. sorry, lima dito. Nagiging Para eyewitness. naging Halloween. Halloween special na pala. Gabi ng laging. Ayan. Wala na rin Ayun. akong ilaw. Ayun, may tanong ako. Paano nilalagay yung crane sa ibabaw ng ano?
Tinanong yan ng ka-work ko ng isang last week. Nakita mo ba? Natawanan mo kasi. Hindi helicopter ba? Nag-deliver siya doon by parts. Tapos i-assemble siya doon sa tuktok. By parts. Di-deliver by parts. Hindi helicopter. Baka bigat niya para i-helicopter. Girl. Hindi. Di-deliver by parts. Ang bigat nun. Hindi, yun yung may purpose yung alimak, yung elevator. Ito, ang tibay pala ng elevator na yun. Iba naman Meron ata yan, may kasi yung ganun. Or- elevator for residents, tas may elevator for yung mga ganon. Iba pa elevator. Oo. Pang ano yun yung materials. Pero alam ko talaga ganun siya. By parts, tapos ina-assemble siya dun sa tuktok na. Taray, yan nasagot na yung tanong makakatulog na ako sa gabi. Ang dami natin pinag-usapan kung importante. Yun lang yung mga takeaway natin ngayon. Oo. Ganun talaga ako curious eh. Nasagot na yung mga tanong ko sa buhay. Salamat. Pero ano yan. Sa high-rise lang naman siya usually. Kasi, syempre, kinukuha nila mula baba yung gamit. Oo. Ayun. Napagod Ano? ako. Ako din. May takeaway. Anong takeaway natin dito? Faye. Doon pa rin ako sa una kong takeaway. Ano? Ikaw na. Yung, hindi kailangan magaling sa math, kailangan magaling ka manigaw. Ayan. Oo nga pala. Yun nga pala yung takeaway mo, no? Siguro hindi naman magaling maligaw. Magaling ka lang maging charismatic. ano? Charismatic? Hindi pala pwede maging people pleaser pag engineer ka. Oo, bawal Hindi tayo bawal. doon ng bata tayo. Oo nga. Kailangan, firm ka sa decision mo. Yan yun, isa pa pala, yan din ang kailangan mo ma-develop as an engineer, yung decision making. Mhm. Dapat isang Snappy. ganun, kaya mo mag-desisyon. Mm-mm. Tsaka firm ka. Ikaw. Ang takeaway ko siguro is hindi siya for everyone. Kasi, Oo. I mean, parang, siguro, I would imagine the disappointment of those na nag-aral ng engineering for 5 years only to be disappointed pag nandun na sila sa mismong career nila. Tapos to know na dito pala, kapag nag-work na pala ako, hindi pala compute lang, hindi pala arithmetic lang, kailangan pala maano din ako, matapang din ako, ganyan. Hindi naman tayo pin-prepare for that ng college, di ba? Oo nga. Totoo. Bakit So- wala palang subject na ganun? Kung Engineering? ganun yung sa industry, oo. May ganun ba? Sa amin sa school namin, meron sa ethics. Meron Oo, naman. meron. Tapos meron din, yes, meron kami mga subjects na nagtatouch sa paano yung may construction management kami subject. Doon ko naging prof yung babae. Hindi babae. Yes. Parang doon kami natuto ng process, yung mga bidding, tapos kung paano i-handle yung mga situation, ganun. Tapos, may mga ganun kaming, hindi lang, may ethics, seminars, meron din kaming ganun para maranasan namin yung management. Sa seminar, Hindi man sinisigaw-sigawan kayo. Ano ba? Para maranasan daw eh. Kasi naging leader ako. Oh my God, ang pangit ang perception sa akin ng mga classmate ko kasi very kung ano daw gusto ko, Bossy. yun dapat yung masusunod. Bossy, Kaya nga ganyan. Ganun naman pala dapat. Oo. People please. Nagalit na naman po. sabi ko nga kasi, yun parang naranasan ko siya online na. Nabunan kasi ako ng pandemic nung bago ako gumana. So, Okay. isa sa mga final subjects ko yun, dati seminars. Naging leader ako noon. Tapos ang comment sa akin nung isa namin kaklase, bakit daw, ang dami ko daw gusto. Parang, ayaw niyo ba ng mataas na grade? Gusto tayo dito. Ayaw niyo gumraduate? Ang nakakatawa kasi nag-complain siya, wala namin yung grade. At just yung mark namin. Ano pangalan yan? Ano pangalan yan? May Shoutout point sa'yo. Hindi ko maalala. Kasi hindi ko rin Shoutout natin yan. Lalaki yun kaya sabi ko sa inyo, hindi talaga nakawala yung mga sexy sa Seryoso ba? field namin. Oo. Nakakatawa. Sobra talaga nakakaano minsan yung ganong pakiramdam.
sabihin. Kahit hindi actually sa work, minsan nasasabihin, natatakot sa akin daw yung iba. Kasi medyo masungit daw ako. Hindi mo Iba alam kung naman sabi nila hindi. sa kalulugar eh. Pag di ka naman masungit, push over ka. Tapos pag Oo nga. sungit ka naman. Yun nga eh. Yun nga yung pangit as a woman. Kasi, bakit pag lalaki, hindi ganun yung tingin. Pero pag babae, kailangan twice as hard na Correct. mag-effort para lang makita na ma-earn yung respect. So, dapat nice ka, no? Kasi, Oo nga. Eh, paano kayo? Yun na naman tayo sa nice and kind. yes. Oo. Hindi Diba? naman. Oo. Ayun. Yun, parang, yun, mga nararanasan ko din everyday sa work. Pag nasa-stress ako, tapos minsan natatakot sa akin mag-approach yung ibang engineer sa site. Kasi ang hinahandle ko is, office ako. Mm. Tapos, meron akong mga katransact sa site, si mga site engineer, project engineer. So, minsan kasi, may mga requests. Tapos, alam mo yung mga request kulang-kulang, ang daming kailangan ko. Bakit ka nagpasa? Nakita Tapos ko yung- kulang-kulang din, tapos Kita sabi yung mo, pinost mo last mamamadaliin mo. time. Diba? Paano ko gagawin to? Ganun sila. Kaya, minsan ano sila, ano sa akin, yung iba, lalo na yung mga iba na bago-bago pa, na masungit nga daw ako. Pero sa mga trabaho ko naman, hindi naman nasusungitan sa akin. Mainisin lang talaga ako, pero, ayun, gawin mo lang yung trabaho mo ng tama. Yun lang ang Tama naman. Siyempre ba, iinis naman lahat ng katrabaho sa gano'n. Ano? Na, Ang take-away ko, pwede si Faye sa engineering. Actually, pwede si ate. Kasi project management, marunong siya. Pwede siya dun. Parang, yun ang ano mo. Kasi nga yung mga naninigaw. Magmando. oo, doon pala gano'n ako kasi mahilig ako manigaw. Pwede pala Kailangan tayo mo basic magmando. arithmetic lang. Tsaka magmando. Kaya mo yan. Girl math lang, no? Pwede na pala girl math. Ginirl mat yung mga poste-poste. May Excel naman eh. Okay, magpapalit na ako ng career sa susunod. Change it. Magaling na manigaw. Masusunod na lang. Na-check mo na yung unang checkbox, te. Magaling manigaw. Oo. Okay na yun. Oo. Oo, check. Basic math lang pala yan eh. Basic mo. Pero ayun, sige, I think ang haba na ng ating recording, baka wala nang makinig ng podcast na to. Ayun, thank you, Kami, for joining us today in this episode. And thank you for sharing your experience with us. Marami kaming natutunan, tsaka marami kaming napasimangot kami. Kasi hindi namin alam yung mga gano'n na ano. Lumabas na ang mga baho ng mga Correct. lalaki. Correct. Isa-shoutout Oo. natin isa-isa yung mga ano. Charot. Pero ayun, Mula thank na you. sa nagbantak sa akin. Thank you so much for sharing your time Thank you with din us. po. Thank you. Ayan, Faye, you have Ayan. something to say? Wala na. None for me, thank you. Ayun, sana naman sa mga susunod na ano, makapag-invite naman tayo ng iba pang mga Oo. Suggest kayo ng anong career ang gusto nyong ipa-raise ang awareness, ganyan. Para ano. Siguro ano, Mm-mm. may suggest Mga ako next sa nating creatives. Oh. Sino ba nasa oo, ano? creatives? Mga creatives talaga. Kasi, Oo nga. di ba, ang Yun ang stigma talaga curious sa ka. kanila is, Yun ang curious ka naman. oo. Okay. Eh, yung kay Lisa, di ba galing ka dun? Parang daw Sa creative, ahensya? charot. Hindi Sa ako. ahensya ba yan? Oo, Mga pero hindi ganon. ako sa creative eh. Technical ako eh. Kasi technically ako din ay isang woman in male field because I'm a woman in tech. So, hindi ako yung best person. Maghahanap tayo. Sige, Maghahanap tayo baka dyan. meron sa inyong nasa creatives. Nananawagan. Nananawagan po kami sa inyo. So, meron pa ako, isa pala naisip. Sorry, ang dami ko kasi naiisip lately. Kaya, siguro gusto ko rin masagot yung mga tanong ko, yung mga housewife. Oh. Ay, meron tayo dyan. Oo. Sobra ako na-curious. What do you mean Kasi housewife? your- Full-time housewife? Yes, Oo, yung yung nag-aalaga. full-time. Kasi ano eh, I still view it as a trabaho yun Of eh. course, it's a full-time mahirap job. mag-manage. Oo, Correct. full-time job siya. So, na-curious lang ako kasi
syempre, minsan napapaisip din ako parang, ano kaya yung yung POV nila, Mm-mm. Sobrang housewife na. Mm-mm. sobrang galing ng mga babae. Kasi kahit saan tayo ilagay, Pwede, kahit saan tayo itapon, oo. magta-thrive tayo. Yes. Sana Well, ibang on our gender din, period. no? Charot. Well, on our Away. period. Rinig. Ayun o, name drop. Rinig ka. Mga lalaki dyan, galingan nyo naman. Ah, Oo nga. keep up naman. Pati may period pa, tapos masakit yung puson. Yeah, Oo keep up nga, naman tapos tayo. nakapag pumapasok tsaka nagtatrabaho, nanganganak. Ganyan. Mm-mm. Mm-mm. Naging ano na pala to, Yeah, feminist oo, isa pa episode. Oo. Pali. Oo, isa pa yan din, yung mga pumapasok na buntis. Nagka-work ako ng ganyan ngayon. Pregnant siya, pero laban lang. Araw-araw pumapasok. And nakakailib siya kasi commute. Buntis na nasa engineering field. Yes. Sobrang, Nagko-commute. sobrang, Oo. Grabe. girl. Oo. I cannot. Yes. Sobra. Nakaka-stress talaga. Ayun. Kung kayo ay buntis, gusto rin namin kayo i-guest. Kung hindi pa, makakapaghintay kami. Pag nabuntis kayo, sabihan nyo kami. Oo, o kaya mga housewife na magbubuntis, ganyan. Na nasa creative field. Pakisahan na lang. Saka ano na lang, Pakisahan ano na lang. Ang gulo-gulo daw naman Kaya nga. nakikinig ng podcast na to. O, sige, Ayun. tama na to. Yan Ayun. ang- Thank you again, Cami. And sa mga listeners, we're still active on our social channels. We have Facebook, Instagram, and Threads. And join us in our Telegram community for any episode suggestions like yung mga sinabi ni Cami kanina. And also you want to chime into the discussion ng mga previous episodes. Ayun. Thank you so much, Cami. And thank you guys Thank for you listening. ulit. Thank you. Bye-bye. Yan. Bye!